Hello, shout out everyone. Ayan, nandito po ako para may i-check ako sa inyo. May nakausap kasi akong Pinay kanina. Doon siya sa kapatid ng amo ko. Nagtatrabaho, bago pa lang siya, guys. 1 month. Yeah, 1 month. Tapos ang ano lang niya doon, kasi itong amo ko nagbakasyon doon sa amaman niya. So siguro nakita sila doon sa sister niya. Yung sister niya, yun yung may syagala ng Pinay. Ngayong Pinay, sabi ng amo ko may sakit daw. So pinakausap sa akin, tapos tinanong ko yung Pinay. Ang mali ko, guys, hindi ko nakuha yung number niya, hindi ko nakuha yung pangalan niya, kasi saglit lang kami nagkausap. Tinanong ko siya kung okay ba yung amo niya. Okay naman daw, pero yung tulog niya hindi okay, kasi nga makatulog na siya ng umaga na. 6 to 12 na siya makatulog, 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. So hindi po maganda yun, guys. Tapos yung kain namin niya isang araw isang beses lang. Sabi ko bakit hindi ka nagsabi sa amo mo? Sabi niya, ayaw ko na dito, gusto ko nang magpabalik ng agency. Ngayon, sabi ko, bakit hindi mo kinontak yung agency mo? Tinanong ko siya kung anong pangalan ng agency. May binigay siya may binigay siyang pangalan, pero hindi ko nakuha kasi nga na-distract ako dun sa iyak niya. Alam niyo yun, naawa ako na hindi ko maintindihan yung sarili ko hanggang ngayon. Naawa ako ba? Kasi nga ano ba yun? Yung nagsusuka na daw siya ng dugo, kaya gusto na niya magpabalik or umuwi ng Pinas. Ngayon yung amo niya, nakausap ko din, sabi ng amo niya, sabi ko, madam, gusto na niyang bumalik ng agency, gusto na niyang umuwi ng Pinas. Sabi amo niya, bakit? Sabi niya, bakit? Hindi ba maganda dito? Hindi ba niya nagustuhan dito? Sabi ko, madam, ayaw niya magtrabaho kasi nga may sakit siya. Nagsuka na siya ng dugo. Kahit yung Arabic ko, guys, hindi fluent, pero naiintindihan niya ako. Yung mga mostly dito, guys, mga amo dito, mostly hindi lahat nakakaintindi ng English, mostly sa Arabic. Kaya yung mga first timer, naku po, nahihirapan sila. Kahit ako, ex-abroad ako, pero nahihirapan din ako. Nung una ko dito, gusto ko na ding mag-quit. Totoo lang, gusto ko nang magpabalik ng agency nung time na yun. Pero sa awa ng Diyos, nakasurvive din, nakawander na din ako. Pero anyways, wala na yun yung sa topic sa akin. Doon sa sa isang Pinay, sabi ko sa kanya, kontakin mo yung agency mo. Sabi niya, kinontak daw niya, wala daw action. Grabe naman yung agency ganun. Sa bagay, mostly naman talaga ganun. Pagkatapos nila tayong binigay sa hindi napapansinin. Ganun ba? May mga agency ganyan. Pero sana naman matulungan siya. Guys, sa totoo lang, hindi ako mapakali. Naiisip ko siya. Kasi umiiyak siya, guys, habang kausap ko. Sabi ko, huwag kang umiyak. Kasi pati ako nadidistract. Hindi ko alam anong gagawin ko. Hindi ko alam anong sasabihin ko. Kasi umiiyak siya, guys. Ayaw na daw niyang magtrabaho talaga. Yun nga, saglit lang pinakausap sa akin, kinuha agad yung cellphone ng amo ko. Kinausap ako ng amo niya, sabi ko, ayaw na niyang magtrabaho, madam, gusto na niyang umuwi ng Pinas.
Sinabi kong ganun. In-Arabic ko, pero naintindihan naman niya ako. Sabi niya, bakit siya pumunta dito kung hindi naman niya kayang trabaho? Sabi ko, madam, kaming mga Pinoy, iba kami. Lalo na pagdating sa pagkain. 3 times a day kaming kumakain. Sabi kong ganun. Sabi niya, walang problema yan. Bibigyan ko siya ng pagkain. Sabi ko, madam, may sakit na daw siya ngayon. Kaya gusto niyang umuwi. Sabi niya, ang mahal-mahal lang binayad ko sa agency. Sabi niya ganun. Sabi ko, madam, hindi naman siya makakatrabaho ng maayos niyan kung may sakit na siya. Ayun. Hindi ko alam, sana makinig yung madam niya. Guys, alam niyo, hindi ako marunong mag-Arabic, pero sana naintindihan ako ng amo niya. Arabic, tapos in English ko, pero nakaintindi naman siya ng English, I think, kasi sabi niya, may sinabi siya sinagot niya ako ng Arabic. So, sabi ko sana matulungan siya, kahit iuwi na lang siya sa agency, tapos yung agency nang bahala niya magpauwi sa Pinas, diba? Or kasi alam ko, guys, yung mabait naman siguro, kasi mabait naman yung amo kong babae. Yun nga lang, mabunga nga. Natural na lang sa kanila. Sana matulungan siya, guys. Yun lang yung ano ko, guys. I-check ko sa inyo. Hindi ako mapakali kanina pa. Kasi ang mali ko, hindi ko nakuha yung pangalan niya. Hindi ko nakuha yung full na number niya sa ano, kung may number man siya dito or FB man lang. Kaya nag-ano ako pa, syempre. Pinay yun. Kababayan natin yun. Pero I try. Kakausapin ko ulit yung amo ko pagdating niya. Kasi hindi pwedeng ganun, guys. Lalo na kung nagsusukan na ng dugo. Naku po, ibang usapan na yun. Yun kasi na ano ko doon, sinabi niya sa akin na nagsusukan na po kasi ako ng dugo. Sabi niya ganun. Maging okay yung ano niya. Kahit kunin siya ng agency, pauwi na lang ng Pinas kung hindi na talaga kaya yung trabaho dito. Kaya to all na gustong mag-abroad dyan, pag-isipan nyo na mabuti. Kasi hindi po ganun kadali mag-abroad, guys. Oo, maganda pakinggan, masarap pakinggan. Abroad, may abroad yan. Abroad nga, hindi nyo alam kung anong nangyayari dito.